Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 5 ka eskwelahan sa Cagayan de Oro City gibulabog og shooting threat. Klase sa mga estudyante gilayong gisuspindi. Usap patay sa pagbaha sa Davao City. Sobra libo ka mga residente apektado. Davao City Mayor Baste Duterte gitubag ang paglambigit sa iyang pangalan atol sa impeachment trial sa igsuong si Vice President Sara Duterte. Lihok protesta gipahigayon sa pipila ka vendor sa General Santos City aron babagan ang itukod nga molengke. Usa ka mananagat giatake sa nabingwit niya nga pugita diyang mikapyut kini sa iyang naw. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Pipila ka mga eskwelahan sa Cagayan de Oro City ang nagkansela og klase human nga mikatag sa social media ang gingong pagpanghulga sa pagpamusil. Ang responsable sa maong pagpanghulga mibutya nga nagbinuang rakunusiya dihang misurrender sa kapulisan. Ani report ni Cyril Chavez. Mga pusil nga nakaplastar sa salog ug mga bala. Samtang sa laing video, makita sab ang pusil nga gipamutangan og bala. Kini ang mga nag-viral nga video karon sa social media nga giingong nagpakita sa armas nga gikuptan sa grupo sa mga minor de edad nga estudyante. Nang hulga sila nga mamusil sa nagkadiyang eskwelahan sa Cagayan de Oro City. Among post uban ang pipila ka mga screenshot sa mga chat kung asa mabasahan ang mga pagpanghulga daling mikatag adlong Domingo. Moabot sa 5 ka mga eskwelahan ang ginganlan nga sudlon sa maong mga batan-on. Busa sa susamang adlaw, gilayon nagpahigayon og investigasyon ang kapulisan labot sa maong mga post. Usa sa mga gilayong nagkansela og klase karong adlaw, July 27, ang Bulwa National High School. Tungod sa hulga sa pagpamusil nga nadawatan niini Bulwa National High School, kanselado ang klase karong adlaw. Gani ang atong kapulisan ug ang principal ug mga maestro ug maestra nagpulong karon aron isgutan ang seguridad sa eskwelahan. So ngayon, ipaano pa natin, pahigti pa natin yung seguridad ng lahat ng school, no? Labi sa URCO sa Cagayan de Oro, yun ang sa si director ngayon, sa nagbabiral po. Kasi siguro, ginamit nila yung social media para maraming views siguro. Pero ang gawin natin ngayon, sa kandakan natin ng thorough investigation. Matagit pagtaga din police visibility, then before mosulod ang mga kaning atong mga estudyante, balik gid ta mag-check gid ta sa ilang mga bags, no? Kay dili pwede nga atong pasagdan kay likay gid ta, mas maayong nga but prevention is better than cure. Ang Kauswagan National High School nga lakip sa dunay hulga nagkansela sab og klase karong adlaw aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante. Gilayon sab gimando ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy ang katin-awan sa mong hitabo. O ang atong gipaningkamutan o gilikayan nga dili gyud mahitabo dinhi sa atong dakbayan kung unsay nahitabo didto sa laing lugar. Busa sa pagpaningkamot ni Colonel Dexter Pahi uban sa iyang mga sakop o kadagkuan sa pulis sa atong dakbayan, katong batan-on nga gikan sa Bulwa nga karon gidala didto sa Lumbia, gipahigayon sa mga investigasyon. Gani, una pa man mitahan nga to sa Lumbia Police Station ang batan-on nga usa sa mga nagpasiugda sa pagpanghulga. Nag-upload na kini og video din iyang gibutyag nga joke lang daw ang iyang pagpanghulga. Kato siya is joke rato siya guys, and amuara tong kabuangan sa mga circle of friends. Like kaning mga walay buot lang gid ba kaning dahil wala akong nag-expect atong nga mukala to siya guys. So guys, palihog ko og kuha na to guys, stop og kuhan guys kay pasigun sa may tabo so guys ba. It's not a joke. That's why we will conduct thorough investigation. We'll tap the cyber crime na to office na mag-conduct talaga para makasuhan tong mga tao na to. Samtang nakadawat sab og susamang hulga ang mga eskwelahan sa Sapad, Lanao del Norte. Gilayong nagpakatag og mga PNP personnel sa mga eskwelahan og nakigkoordinar sa mga magtutudlo. Nagpadayon ang ilang investigasyon kung kinsa ang nagpasiugda sa mong pagpanghulga.
Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Usa ang patay samtang sobra libo ka individual ang apektado sa flash flood sa Davao City niadtong Biyernes sa gabi. Kini base sa tala sa Office of Civil Defense Region 11. Ani ang report ni John D. Esteban. Giperwisyo sa flash flood ang mga apektadong residente sa daghang lugar sa Davao City niadtong Biyernes sa gabi. Sa barangay Talumo proper, napulaw ang mga residente sa paghinlo labi na sa pagbanwas sa mga baga nga lapok nga gibilin sa baha sa ilang panimalay. Gipagawas sab ang mga basa nga gamit aron mauga aban ang uban dili na mapustan kay naguba human nahumol sa tubig. Ang uban walay agas ang tubig, sanglit naguba ang pipila ka water pipe. Rason nga nangabo na lang sa sapa aron mahinluan ang mga balay. Lunop tanan, Talumo. Halos tanan. Halos tanan. Nalunop kami tanan ba? Mga senador, ayaw na mo sige kwan. Yaw-yaw diya. Dapat tamo tabang mo sa nabaan. Kami wala namin. Salamat yan eh. Wala na disgrasya sa muang tanan. Kini nga pick-up gianod sa kusog nga bulog sa tubig hangtod sa mibangga sa kahoy. Naapili siya pagkaanod sa balay. Naanod ang duha ka balay. Dayon ni siya, nagpagan ni siya. Dako usab ang damyos sa panginabuhian sa pipila ka negosyante. Kini mga sinako nga feeds ug bugas ilabay na kay hurot og kabasa. Gibara-bara ang anaa sa 500,000 pesos ang lugi sa tag-iya kay gisulod sa tubig ang bodega. Totally dami siya, wala gyud nakuan. Sa Purok 4B Barangay Los Amigos, Tugbok District, naapektuhan sab sa baha ang mga hito growers. Ang uban namingwit sa dike duol sa hituan na masin nga makakuhag panudan. Ang Barangay Los Amigos nagdeklarara og state of calamity tungod sa baha. Sumala sa kapitan, 80% sa mga residente sa barangay ang apektado. Sa 5% nga sa among era din sa Barangay Los Amigos na tay 1.2 nga amount pero 30% lang ang pwede nato diha magamit para sa calamity fund. Nagbayanihan sab sa paghinlo kining mga magtutudlo sa Leon A. Garcia Elementary School sa Bangkal, Davao City. Human gibaha ang anaa sa 17 classroom sa ground floor sa Tulungaan nga sa unang higayon halos miabot na sa atok sa classroom. Sumala sa principal sa kinadibuk ang 700 nga populasyon sa Tulungaan na nasa kapin 400 ka estudyante ang apektado sa pagbaha. Busa nagpatuman una sila og blended learning sulod sa usa ka semana. So our resumption of classes po will be on August 3, Monday. So we are hoping that we will be able to finish all the clean-up drive po. Sa tala sa Office of the Civil Defense Davao Region, usa ang patay. 54 anyos nga lalaki, umanaanod sa mibanaw nga tubig sa Luman Creek sa Barangay Talandang sa Tugbok District. Samtang anaa sa 314 families ang apektado o 1,311 ka individual sa unom ka barangay. Mao ang Barangay Matina Crossing, Pangi, Mintal, Tugbok Proper, Los Amigos ug Talumo Proper. Sumala sa pag-asa, habagat epekto sa bagyong Quiapo ang nagdala og pag-ulan sa Davao Region niadtong Biyernes. John D. Esteban, 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril? Salamat Sara. Nakasinati sab og pagbaha ang pipila ka lugar sa Dato Piang sa Maguindanao del Sur ni adtong weekend. Bisan dili apektado sa Bagong Quiapo, giulan o gibaha ang Dato Piang sa Maguindanao del Sur ni adtong weekend. Halos miabot sa dughan ang tubig nga nagpalubog sa lugar. Milapaw manggod ang Rio Grande de Mindanao ug Pulangi River atol sa ulan dala sa habagat nga gibira sa Bagong Quiapo. Mibisita ang mga para-social workers sa local government aron magpahigayon og assessment og profiling sa mga pamilyang naapektuhan sa pagbaha. Giilasab ang mga panginahanglanon o tabang nga mamahimong ihatag kanila. Una ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos usa ka lihok protesta ang gipahigayon sa mga progresibong pundok sa Davao City. Ang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, sa Freedom Park sa Rojas Avenue sa Davao City napahigayon og lihok protesta ang mga progresibong pundok
Pipila ka oras una nagsugod ang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gihatagan nila og bagsak nga grado si PBBM sa 4 ka tuig niini sa katungdanan. Pipila lang matud pa ang nakulong kalabot sa anomaloso nga flood control projects. Dugang pa nga kinahanglan matud pa ablisab daw si PBBM sa investigasyon. Batok niya kalabot sa issue sa korupsyon. Pangutana sa grupo, doon na ba daw plano ang presidente nga patubagon ang tanang nalambigit sa korupsyon? Zero, no? Bagsak talaga si Marcos Jr. dahil sa ika-4 na taon niya sa pagiging Pangulo, hindi ramdam no, ng mamamayang Pilipino yung sinasabi nilang bagong Pilipinas o yung mga economic developments na pinagmamalaki nila. Wala na, hopeless na no, ang Marcos Jr. regime. May inaasahan no, ng mga kabataang Dabawenyo ay anong plano niya no, sa remaining 2 years at may balak ba siya at all na panagutin ang lahat ng involved sa issue ng korupsyon at kung totoo nga no, na genuine siya sa kanyang goal na panagutin lahat, kailangan buksan niya rin ang sarili niya mismo para sa investigasyon tungkol sa flood control projects at iba pang mga katiwalian sa ating pamahalaan. Sara, padayon usab daw ang mga progresibong pundok sa pagpasibaw sa ilahang mulo ingon man ang pakyas matud pa no, nga pagtubag sa administrasyon sa nagkaraiyang issue sa nason. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Human ang magnitude 7.8 nga linog niadtong June 8 na matikdan ang coastal uplift sa pipila ka lugar sa Davao Occidental nga nakaapekto sa panginabuhian sa mga residente sa probinsya. PHIVOX dunay pagpasabot kalabot niini. Aniya ang report. Matag dunay linog, gawas sa mga gambalay nga maguba, dunay mga insidente nga lakip ang yuta, mosaka. Sa pipila ka baybayon sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, kamatikdan nga layo na karon ang dagat. Mga bato nga kanhi na lubog sa tubig, karon makita na. Kini ang ginatawag nga coastal uplift. Niadtong June 8, sa pag-igo sa magnitude 7.8 nga linog sa managlahing lugar sa Mindanao. Kini ang nahitabo sa baybayon sa Barangay Butulan sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Buta nga naghatag og kabalaka sa mga residente sa lugar. Dito noon, dagat na talaga yung dito. Then yung during low tide po, dito yung mga tao pumupunta, kumukuha sila ng mga lamang dagat para pang-ulam, then yung iba binibenta. Ngayon, wala na, dito na, di na nila mapakinabangan kasi po yung area, di na naman napapasukan ng tubig dagat. Kaya yung mga lamang dagat din dito, wala na din po. Natakot kami sir kasi baka ang napansin namin sa dagat, umatras. Ang sa amin lang sir, baka ang pagbalik sa dagat is mag-tsunami siya. Apektado sab sa coastal uplift ang marine protected area sa Barangay Butulan nga naguba tungod sa pagsaka sa yuta. Ang marine protected area ng Barangay Butulan po ay na-establish in 2018. Pinoprotektahan niya po yung mga major coastal habitat natin dahil sa coastal uplift naging exposed na yung mga nasabing mga coastal habitats, approximately nasa mga 40% yung nasira sa nasabing area. Sumala sa PHIVOX, misaka ang anaa sa duha hangtod duha og tunga nga metro sa yuta sa pipila ka baybayon sa Barangay Butulan sa Jas. Sa history o kasaysayan at sa mga pag-aaral, maaring mangyari ito mula sa isang magnitude 7 pataas na lindol. Yung malakas talaga, destructive na lindol. Tapos sapat yung lakas niya para ipaangat yung ating seabed. Dugang sa PHIVOX, milihok ang parte sa Cotabato Trench nga nakaatubang sa Sarangani. Busa mga baybayon duol niini ang naapektuhan, lakip ang Glan Sarangani. Pipila ka bahin sa Davao Occidental, lakip ang Balut Island. Permanent na po siya. Permanent na siya. Yung nakita nilang umangat na yan, ganyan na siya, permanent na siya. Ang magiging challenge lang dyan kasi kung buong marine platform, buong coral reef system ay umangat, it would take hundreds of years again
para maging robust and yung malapad ulit na ganun yung ating coral reef dyan sa Butulan Barangay. Busa isip kabahin sa rehabilitasyon, plano sa Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO nga magmugna og bag-ong coral nursery sa mga lugar nga naapektuhan sa coastal uplift. Coral regeneration activities. Ito yung pagpal sa nursery at ita-transfer natin sa Saflor para uli makakabawi yung ecosystem sa nasabing lugar. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Posibleng subling musa ka nasab ang presyo sa lana karong semanaha. Sa banabana sa usa ka oil industry source, posibleng muusbaw og 7 hangtod 7 pesos og 50 centavos sa kada litro sa diesel. Sa gasolina, posibleng musaka og 6 pesos o 6 pesos and 50 centavos hangtod 7 pesos ang kada litro niana. Ang nakaapekto daw sa presyo ang pagkalangan sa supply tungod sa tensyon sa Middle East ug nagakusog nga demand tungod sa summer season sa laing nasud. Problemado na sab ang mga nagapamasada sa pampublikong sakyanan tungod sa usa na sab ka big time oil price hike. Sumala sa LTFRB, nakig-alayo na ang Department of Transportation sa naglahing ahensya alang sa pagpalungtad o posibleng dugang sa fuel discount. Nagpabiling president sa PDP laban si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Human ang ipahigayong eleksyon atol sa ilang General Assembly sa Davao City ni adtong Sabado. Samtang gitubag sab sa mayor ang pagpresenta kaniya atol sa impeachment trial sa igsoong si Vice President Sara Duterte. Ang detalye sa report ni John D. Esteban. Nagpahigayon ng National Assembly ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban sa Davao City niadtong Sabado din hinamili usab sila og mga officers. Nagpabiling party president si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, Executive Vice President si Attorney Jimmy Bondoc, Vice Chairman si former Energy Secretary Alfonso Cusi, Auditor si Senator Christopher Bongo. Sa speech ni Mayor Baste, subling mibuelta ang mayor batok sa administrasyon. Nawala na matud pa sa focus ang gobyerno. Inay imbestigahan ang questionable flood control projects. Mas giuna matud pa sa presidente ang pagpatanggal sa igsuon ni ining si Vice President Sara Duterte. We are paying our taxes. Saan napupunta ang mga buwis natin? Instead of opening up the Blue Ribbon Committee on the flood control, kung saan nawawala ang trilyon-trilyon nating pera, ano ang priority ng administration ngayon? Yung impeachment ng Vice President. Because we all know, pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency. Sumala pa, gipapriso o ginaipit matud pa ang tanang mubangga sa administrasyon. Apan iyang giauhag ang mga kapartido nga dili mahadlok. Kahit gaano sila kalaki, makapangyarihan, nasa kanila lahat ng pera, tinatakot nila ang lahat, kinukulong nila ang lahat, hindi tayo titigil hanggat sa hindi tayo mauubos. Samtang sa ambush interview sa GMA Regional TV 1 Mindanao, gitubag ni Mayor Baste ang pagpresenta sa iyahang daan ng pahayag ato sa Rage Coalition rally nitong April 21 sa impeachment trial ni VP Sara. Di niyang giingon nga ang kailangan lang naman namin ay ulo ni Bongbong Marcos. Gikonekta kini ni NBI Director Melvin Matibag sa pamahayag ni VP Sara aron establishar nga doon na matud pay hulga sa kinabuhi ang presidente. They always take it out of context. They're the corniest people. Nagpahigayon usab og pagtapok na itong Biyernes sa gabi ang Convergence of Elders and Leaders sa Davao City. Kini aron ipakita ang suporta kang VP Sara. Gitambungan kini ni kanhi LTFRB Chairman Attorney Martin Dalgrad III, kanhi DOLE Secretary Attorney Silvestro Bello ug uban pang kanhi opisyal sa gobyerno, regional leaders ug sectoral advocates. John D. Esteban, 1 Mindanao. Mipaklaro si Vice President Sara Duterte nga dili siya mo resign sa katungdanan subay sa mga isyu nga migula nga mo resign siya tungod sa nagpadayong impeachment trial. Kini gibutyag ni VP Sara atong sa usa ka interview kaniya human siya nakig-atubang sa Filipino community sa London sa United Kingdom sa miaging adlaw.
Gidugok sa mga taga-suporta nga nang hinam-hinam nga makita og makaymamat si VP Sara. Ang aktibidad gitawag nga Mahalin Natin ang Pilipinas, pagtitipon para sa kapayapaan at kaunlaran. May bali-balita po ma'am na magre-resign po kayo. Your reaction po on this? Oh, never gonna happen. Hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. Subling naglusad og Pito Patrol nga programa ang Police Regional Office 12 alang sa mga force multipliers sama sa security guards. Human nabantayan nga makatabang matud pa kini sa pagpakunhod sa kriminalidad sa rehiyon. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Dungan nga nagpatingog og pito kining 400 ka force multipliers nga langkuban sa security guards ug barangay tanod nga representante atol sa paglusad sa Pito Patrol sa headquarters sa Police Regional Office 12 sa barangay Tumbler, General Santos City adlawng Biyernes. Matod sa PNP PRO 12, ikaduha kuno kining hugna sa mong programa. Nasayran nga una kining gilusad alang sa kapulisan niadtong June 4, 2026. Nasuta manggod nga epektibo kini sa pagbatok sa 8 focus crimes sama sa murder, homicide, robbery ug theft. Sa tala sa PRO 12, dunay 13.64% kuno nga pagkunhod ni ini gikan sa 88 nga kaso niadtong May 4 to June 4, 2026 ngadto sa 76 sa bulan sa June 5 hangtod July 5, 2026. Ang pito, simbolo matud pa sa authority. Busa kung magamit kini sa mga law enforcers sama sa 16,000 ka mga security guards sa Region 12, mas makapugong kini sa kriminalidad. Realized na kinahanglan po nato itap ang atong mga force multipliers. Kini mga security guards, itong barangay tanod, itong BPATS, just to ignite their interest or their advocacy na para ma-involve din sila, no, na meron silang gusto to fight, to help the PNP in crime prevention and of course and crime solutions. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. 1 Mindanao. Wala na ibagyo sa sulod sa Philippine Area of Responsibility apan posible gihapon ang mga pag-ulan. Apektado gihapon sa habagat ang pipila ka bahin sa Luzon. Samtang ulanon ang ubang bahin sa nasud lakip sa Mindanao, epekto sa localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, dunay gihapoy tsansa sa halapad nga pag-ulan sa Mindanao. Dunay kusog nga pag-ulan sa pipila ka lugar nga magresulta sa pagbaha o landslide. Busa mahimong alerto kanunay mga kapuso. Sa Puerto Princesa, Palawan, usa ka mananagat ang gikapyutan sa naong sa nabingwit niya nga pugita o octopus. Daw nakigbugno pa ang mananagat nga si Hughes Cooper Clarence Tamula sa nabingwit nga octopus. Gipaak man gud daw niya ang usa ka parte sa pugita aron patyon apan kalit daw kining mikapyut sa iyang naong. Matag tanggalon daw niya ang usa ka galamay, mukapyot daw ang laing ubang galamay. Maayo na lang kay natanggal ra pud daw, wa madugay ang maong pugita. Saysay ni Hughes Cooper Clarence, anad naman hinuon daw siya nga makapyutan og pugita. Parte naman sa gudaw kini sa iyang panginabuhian, isip mananagat. Mga kapuso, nagpadayon ang nationwide promo sa inyong kapusong estasyon, ang Kapuso Big Time Panalo Season 5. Over 6 million pesos worth of prizes ang nag-atang sa lucky winners. Sa yun lang ang pag-apil, palit lang og participating brands ug ilakip ang inyong contact details sa inyong entries. Ihulog kini sa drop boxes nationwide. Dunay chance sa makadaog og up to 2 million pesos sa matag entry ug pwede sa makadaog og libo-libong cash prizes matag adlaw kada semana. Mulungtad ang promo period kutob August 7. Magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Tutok lang sa GMA o mobisita sa official Facebook page ug microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics and announcements.
Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita. Pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan. Kani adto ug karon, serbisyo tinuod na.